guys, nandito po na tayo sa drawing natin ngayon. Okay. So, ito ay kung titingnan mo itong positive side, ito yung 7 and 8. Pero kailangan ito ay nagluloop. Kung ito itong side ay ang tinatawag na itong side nito ay tinatawag na supply voltage, okay? Ang return niya ay ang 8 at 3. Ang 3 ay sa negative, ang 8 ay sa positive. Ganon din dito sa atin number 7 ay ang positive, ang number 2 ay ang negative. So ang wiring ng smoke detector natin ay ganito. So meron po siyang 130 ohms sa base. Makikita mo dyan, 130 ohms yan. At ito po yung wiring ng positive natin. So ngayon, ang wiring niyan ay ang number 2 natin, okay, ay papunta ng 7. Ito ay negative, okay, kita nyo guys. Okay, so tapos ito ay ang output niya ay number 6 at naka-link yan sa 7. Tapos ito ang number, nakita niyo guys, number 6 ay pa-return sa atin number 3. Okay, so ganun lang guys. Tapos ito ang atin number 8 ay nakakonect po yan sa number 8 positive. So kaya nga nakakonect yan kasi pag hindi mo i-connect yan, magkakaroon siya ng fault. So kailangan kung meron kang supply voltage, okay, ito ay naka-loop lang at meron tayong tinatawag na return. Kasi pag walang return voltage, hindi na ramdaman ng module natin yung kung merong return voltage ay nagkakaroon siya ng fault. So ibig sabihin ng fault, ito ang either na ang wiring natin may cut or ang ating smoke detector ay may problema. So bakit, ang tanong dito, bakit nagkakaroon siya ng trigger dito sa module nito? Okay, so ang nangyayari guys, kung meron tayong palagay mo 24 volts, okay, 24 volts DC. Pag ito ay nagkaroon ng detection, ito ay bumabagsak. Ito ang 24 volts natin, sometimes 22 volts DC at sometimes 23. So depende po yan sa dami ng smoke detector. So ang smoke detector kung minsan nakaabot ito ng 10 o 5. So depende po sa area ng inyong kakabit kung anong laki ng building niyo. So kaya siya nagkakaroon ng detection kung nagkaroon ng kasi pagka nagkaroon ng alarm, nagkaroon ng detection, iilaw po itong red light. Okay, so at malaman mo rin kung nakakonek ito kasi nagbi-blink itong LED natin, nagbi-blink siya. So ibig sabihin na may active yung atin smoke detector. So ang nangyayari guys, kung meron po siyang cut dito or nagkaroon ng putol, magkakaroon po ng indication doon sa ating panel na indication na fault. Magkaroon siya ng fault. Okay, at kung ito ay nagka-detect ng smoke or usok, ito ay mag-alarm. Okay, indication, alarm indication. So ganun lang po yun guys ang wiring natin, napaksimple. So kung meron tayong another zone, ganun din po kung anong wiring natin dito sa positive side at saka sa negative, halos pareho lang po yan. So yun ang pinaka basic na kailangan ito ay magkaroon siya ng loop. Kasi kung walang loop, hindi niya na-detect yung return, mangyayari, magkakaroon ng fault.
At kung ito ay magkaroon ng trigger, magkaroon ng detection, ito iilaw. Pangalawa, at tataas yung tataas yung current, babagsak yung voltahe natin, babagsak yung voltage natin. Ang 24 natin ay magiging 22 or depende po yon sa supply voltage. Kung minsan itong supply voltage natin ay 23 lang, so at least pag nagtaas yung current ay bababa yan ng 22 or 21. So depende po sa dami ng ating smoke detector. So ngayon guys, iwa-wiring ko ngayon ito ang smoke detector natin sorry, ayon dito sa atin wiring diagram. So yan, okay, kung nakikita nyo guys. So iwa-wiring natin yan according sa atin drawing ngayon. So yun, iwa-wire natin.